tapos wala pala kayo naka-record dyan. Tapos sabi niya, i-miss call mo nga yung tumawag sa'yo kahapon. Nung miss call ko, nagre-ring yung phone nila. So ibig sabihin, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Nasa sa kanila na yung error nun, paano nangyari. Hindi sa lahat ng branch ng Enterprise ha. Sana experience ko lang, paulitin ko, sana experience ko lang sa may downtown branch. Kasi hindi naman lahat pare-parehas. Kumbaga sa ibang kukwento ko pa uti-uti natin ha. Good morning mga kamamaw. Gising tayo mga agad dahil ipipick upin tayo yung sasakyan. Yung sasakyan mga kamamaw is gagamitin ni Mrs. bukas pang road test. So hindi kasi ginagamit ni Mrs. tong truck kasi medyo malaki pang road test para at least mas magaling gamitin pag yung mas maliit. So ngayon pipick upin ko siya. Bukas ng umaga ay magpa-practice kami. Gigisa kami ng maaga dahil 10:30 yung road test niya o 10:15, tapos magpa-practice kami mga palang sa inyo para magamay niya yung narkilang sasakyan bago i-road test kasi mahirap kung gagamitin mo right away tapos hindi mo man lang nahawakan agad. So kailangan ma-practice muna niya yung sasakyan. Medyo malamig na ngayon mga kamamaw, saka madilim yung panahon. Eto yan, actually nadadrive na niya yan, kaso di ba pa rin kasi pag yung sa mismong road test na tapos malaking sasakyan pa, magaling pa nga mag-parallel parking sa kasi misis which is ako, natuto rin ako kasi ang tagal ko nang hindi nagpa-parallel mula nung tinuruan ko si misis mag-drive. Ay natuto na ako mag-parallel, even yung truck ko napaparallel ko siya sa gitna ngayon ng dalawang sasakyan kasi yun yung pinakamahirap lalo na pagbaguhan kang magmaneho. Yun ang nagpapahirap sa iyo, yung paparallel. So ngayon sana makapasa na si misis para kahit papaano next year kung sakaling magplano kaming mag-road trip kasama yung mga alaga natin, kasama kaming lahat. Ayun, may kapalitan man lang ako kahit papaano yung makaidlip ako ng konti. Ilan naman yung hinahabol ko mga kamamo. Kasi hindi ako kagalingang talaga. Hindi naman kagalingan, yung pang malakas yung loob mag-drive. Ito na, sasakay na natin. Ayan, hindi naman ako kagalingang mag-drive Kaya mas masarap kung may kapalitan ka. What's your name, my friend? What's your name, my friend? My name is Por. Oh yeah, I'm here with Por. Yan. So yun mga kamamaw, medyo yung kaliguan, maraming ambulansya na makakasalubong natin. So pupunta tayo ngayon sa Enterprise, malapit mismo dun sa Midtown SGI. Actually doon mag-exam si Mrs. Doon siya kumuha. So sa downtown siya magro-road test. So ayun mga kamamaw. Ayun mga kamamaw, dito siya magro-road test. Usual mga kamamaw kasi dito ako nakapasa nung nag-road test ako. So si Mrs. okay na siya, maayos na mag-drive. Alam na niya paano gamitin yung sasakyan o paano siya mag-drive. Pero syempre iba pa rin yung ita-drive mo yung sasakyan na dapat kabisado mo paano gamitin kasi mahirap yung ita-drive mo yung mismong wiper, di mo alam paano pindutin, di ba? So ang talagang basically kailangan rules na pag nagda-drive ka is alamin mo muna lahat ng mga pindutan ng sasakyan. Dapat alam mo lahat yan para at least kung gagamitin mo at dumating yung time na kailangan mong gamitin yung mga button na nandiyan sa sasakyan, alam mo paano gamitin. So yun talagang pinaka importante sa lahat, hindi yung pagsalang mo, pagbukas mo ng susi, alis ka na agad tapos di mo naman alam paano gamitin yung sasakyan. Kaya delikado dahil hindi biro-biro ang pagdadrive mga kamamaw. Buhay mo yung nakasalalay dyan, kaya dapat maingat ka at dapat sigurado ka sa mga bagay-bagay na gagawin mo. So ayan, 10 o'clock usually hindi naman masyado pang hataw yung hindi pa masyadong hataw tong kalsada. Usually ang rush hour dito is like 12 o'clock tsaka 4 o'clock yung rush hour kasi yung yung lunch time tsaka yung uwian time yung rush hour talaga ng downtown. Pero syempre ito challenging kasi talaga itong part na to kasi dito talaga kumbaga sa buong Saskatoon ito yung pinaka busy tsaka napakadaming stoplight. So may mga iba't ibang rules din, may mga rules ng sa bus lane, dapat malaman mo lahat yan. So even yung mga
linya-linyang yan, dapat hindi ka talaga lalagpas kasi standard ang pag-check ng road test exam. Hindi basta-basta yan na sabi nila baka mapagbigyan ako kung lumagpas ka lang ng konti sa linya pag nag-turn right or turn left ka, sumayad ka sa solid lane, minus agad yung. Kaya dapat maingat ka sa mga bagay-bagay, yung pagliko-liko mo, yung right turn, yung risk ng pagpihit mo. Kung sa tingin mo naman di ka naman nagmamadali, kung sa tingin mo nag-a-amber na mag-release ka ng speed, wag mo nang piliting habulin yung nag-a-amber na ilaw, huminto ka na agad yan kasi mamaminusan ka pa or pwede ka pang bumagsak. Sasabihin kaskasero ka or hindi ka under safety na mag-drive, kaya pwede kang bumagsak. Kaya yun, ingat-ingatan mo. Yun yung mga bagay lang naman pinapansin kasi basta for safety purposes, yun yung mga pinapansin ng mga inspector pa nagro-road test ka. Yan mga kamama, dito na tayo sa Enterprise. Ayun yung SGI sa may kabila lang. Para kung after niyang gamitin, pag sinuli namin yung sasakyan, dito na lang, mabilis na lang. One day lang namin ninagkala yung sasakyan. Tara, kausapin ko muna sila. So, actually, I have appointment. Yeah, for today, under Jerwin Capili. Mama, nakuha na natin sa sasakyan. Actually mga kamama, ayoko sanang i-vlog yung nangyari sa akin dun sa Enterprise, pero for the sake na lang din ng kung sakaling makarating man sa Enterprise to, pero sinabi ko na rin dun sa ibang empleyado yung yung na-experience ko. Actually mga kamama, dinala niya ako sa may downtown. So doon ko dapat pipick up yung sasakyan ko, which is yun yung ginawa ko nung last week nung kinausap ko yung may babae ako nakausap about sa reservation. So dinoble check ko muna bago ako nagpagawa ng reservation. Dinoble check ko na ito ba talaga yung pwestong ito, yung downtown na malapit sa SGI. So yun yung inano natin. So okay na, kaya nagpabook tayo ng reservation. So okay na siya. Actually wala akong na-receive talagang email about dun sa reservation natin. Pero ang nangyari mga kamamaw, kasi kahapon may tumawag sa akin yung Enterprise na sabi niya na ipipick up ko nga yung sasakyan ng 11:45 AM. So which means may naka-reserve talaga tayo. So nung nagpunta tayo sa sa may downtown branch, kukunin ko na dapat yung sasakyan ko kanina. Wala nga daw talaga na reservation, which is parang confusing kasi dati nung nag-rent tayo ng sasakyan, ganun din nung nangyari, naligaw tayo sa ibang lugar, which is hindi naman yun talaga yung kumbaga ba, inad ko na lang din, pero sabi ko sa kanila sana maayos na nila yun para at least hindi rin kawawa rin naman yung mga customer mo, yung mga regular customer nyo na talagang laging sa inyo nagre-rent. So ayusin nyo yung sistema na ganun. Pero na lang na nasabi nung kabila, basta may nakausap yung sa kabila, sabi nung sa kabila, sa susunod kunin mo na lang yung pangalan nung nakausap mo, kasi ang tagal-tagal na ng Enterprise. I've been here for almost 11 years, tapos every time na magre-rent ako ng vehicle doon ako sa Enterprise. Kumbaga loyal ako doon sa nila. Ang point ko is yung kumbaga yung customer service, at the same time yung loyalty ng customer mo nasa inyo na, kumbaga alagaan nyo. Kasi ako naging server din ako for ilang taon, kung paano ko mag ng customer, paano ko kumbaga ba customer service nga, nandun ka sa point na dapat cheerful ka, mabait ka, marunong ka humawak ng tao, dapat yun talaga, marunong ka makapag-usap. Yun dapat talagang number one requirements pag sa ganong klase ka ng tao, sa ganong klase ka ng environment o sa trabaho mo. Yun yung talagang dapat mong gagawin. So na experience ko to, I'm not against everything dun sa ibang lahi. Yung Chinese na nakausap ko tsaka Indiano, yun yung hindi ko talaga makakalimutan yung experience ko sa kanilang dalawa. Alam nyo ba kung bakit? Number one, ang dami pa nilang tinatanong na parang sinasabi pa na ba't mo rerentahan, gumagana pala yung sasakyan mo. Sabi ko nga, yun nga, may paggagamitan nga akong iba, di ba? Tapos ang point ko naman is babayaran ko naman yung yung sasakyan, hindi naman sa SGI. So iyon, na liwanagan siya nung sinabi kong gano'n. Pero ibig sabihin, the way they talk, parang
customer nyo ako, ba't parang kayo pa yung nasusunod sa mga sinasabi nyo? Parang ganun yung na-experience ko. Tapos na, okay na yun. Tinanggap ko na, sabi ko hindi man ako galit, na-upset lang ako doon sa nangyari na alam ko may reservation ako. Tapos wala pala kayo naka-record dyan. Tapos sabi niya, i-miss call mo ngayon tumawag sa'yo kahapon. Nung miss call ko, nagre-ring yung phone nila. So ibig sabihin, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Nasa sa kanila na yung error nun, paano nangyari. Hindi sa lahat ng branch ng enterprise ha. Sa na-experience ko lang, paulitin ko, sa na-experience ko lang sa may downtown branch. Kasi hindi naman lahat pare-parehas. Kumbaga sa ibang kukwento ko pa uti-uti natin ha. Hindi naman sa lahat is may sablay. Minsan nasa tao din kasi. Kumbaga sayang naman yung pinapasweldo sa inyo kung ang di alam ng boss nyo na ganyan pala kayo makapag-usap sa tao. So yun, okay na. Sabi ko baka pwede nyo akong matulungan na tumawag sa ibang branch para makapag-book tayo kasi kailangan ko na talaga. Babalik ko rin naman bukas, one day lang naman na gagamitin. Ang sabi sa akin nung Indiano, hindi ko sila nilalahat ha, yung binanggit ko lang kung anong nation yung nakausap ko. Yung Indiano sabi niya, tawagan mo kasi hindi kami papansinin. Sabi ko, how come na hindi kayo papansinin? Parehas kayo ng kumpanya, magkaiba lang kayo ng branch. Parang ang dating inuutosan pa niya ako na ako daw ang tumawag. Sabi ko, why you don't help me to call other branch if they have available vehicle? So pinoforce nila na ako yung tumawag. Sabi ko, ba't ako ang tatawag? Nandiyan na nga kayo, nandito na ako sa harapan nyo, tutulungan nyo na lang ako na tumawag sa ibang branch para tulungan ako. Parang ang point ko, ba't ako pa yung uutusan mong tumawag? Trabaho nyo yung pwede nyo, customer nyo ako, dapat ititreat nyo ako ng maayos, hindi yung parang ako pa yung gagawa ng paraan para makahanap ng vehicle ngayon. Sa inyo nga ako nagre-rent since almost 11 years. Isipin nyo, paano pa ako babalik kung ganyan ang way of treatment nyo sa mga guests. Nangyari pa nung time na nandun din ako, meron din isang Canadian na nagsoli ng sasakyan na narentahan niya. Alam mo kung anong ginawa niya? Inutusan niya yung isa para ihatid yung Canadian. Di ba ang ganda? Ang point ko is, porke ba Canadian to o puti to, ganun ang way of treatment nyo. Tapos ako, Pilipino ko, ganun yung sa akin, yung ganun yung way of treatment nyo sa akin dahil hindi ako Canadian. So yun ang inaano ko lang na dapat kung ititreat nyo yung tao, pare-parehas kayo. Pare-parehas ang treatment, walang racism or something na mamimili ka kung paano maititreat yung tao. Dapat hindi ganun. Yun yung na-experience ko, yun yung naramdaman ko. So nangyari, kung di ko pa pinilit na ihatid ako sa kabilang branch o maghanap sila ng sasakyan na may available sa kabilang branch, ako sila nakuha ko to sa may airport road, na which is dapat sa downtown ako nakarkila. So dinala na nila ako dahil which is kumbaga dala na rin din na pinuwersa ko sila na customer ako. I have the right na sabihin ko sa inyo to, natulungan nyo ako dahil customer nyo ako na almost 11 years. Every time nagre-rent ka ako dito sa enterprise lang ako nagtitiwala. So sinabi kong ganun, hinatid ako sa kabila. So paghatid ko sa kabila, syempre medyo parang nagagalit si Kamamo, parang naandun pa yung inis ko na bakit ganun kayong tumrato ng customer. So dinala ko sa kabila, sinabi ko sa kanila, sabi ko baka pwede ka ako ma-fix nyo yung problem kasi kako hindi lang ito yung unang beses o na nangyari sa akin na yung nakakausap ko sa phone is maling lugar yung pinagpupuntahan sa akin, tapos wala pa naka-reserve. Sabi kong ganun. Tapos sinabi ko rin, kinuwento nga dun sa Canadian naman yung nakausap ko dun sa kabilang branch dun sa may airport. Kinuwento ko nga yung nangyari dun sa kabila. Sabi ko, ba't ganun ako parang ang rude? Kaya sabi na lang nung isang Canadian, ang bait niya, ang sabi niya sa akin, sa susunod na mag-arkila ka dito ka na lang umarkila sa airport branch kaysa doon. Hindi naman niya sa sinisiraan yung kabila. Sabi niya, para kung gusto mo talaga ng good service o talagang hindi ka ma-upset, dito ka na lang sa amin. Yun. So syempre ang point ko, after kung susuli ito sa sakay, maglalagay akong feedback, di ba? Paano ko ayoko naman, di naman ako masamang tao para maglagay ng pangat na feedback sa na-experience ko. Kasi hindi naman kasi talaga totally ganun ng mga Pinoy. Kumbaga mahihiya, kami pa yung nagawa ng mali, kami pa yung mahihiyang mag-complain. Ganun kasi yung way ng mga Pilipino, ganun sila magano na imbis na palakihin yung mga usapan, binabaliwala na lang minsan. So yun na nga yung nangyari. So ngayon, inaano ko lang na sana, sayang naman yung ang tagal-tagal na ng enterprise. Alam ko hindi maintindihan nung may-ari to dahil Tagalog ang sinasabi ko. Inaano ko lang, kung mag-hire kayo, dapat may pleasing personality, hindi yung parang pumasok lang doon, alam mo parang napilitang magtrabaho para lang sumweldo, pero hindi naman nila mahal yung trabaho nila. Ako Pilipino ko, or the way of mag-work ako,
is minamahal ko yung trabaho ko, isinasa puso ko dahil sila yung nagpapasweldo at nagpapakain sa pamilya ko. Ganun ako mag-treat sa trabaho. So sana hindi sila ganun na porque nandun sila sa pwesto nila, nakakapagtrabaho sila, nakakasweldo sila. Ang point, hindi naman alam ng boss nila yung ginagawa nila sa trabaho, which is pangit. Hindi dapat ganoon. Chinese pa yung isang nakatalo ko talaga na hindi, I'm not saying anything about Chinese and Arabic people. Ang inaano ko lang is the way what I've experienced today, na don't be rude, don't be like talking to a people like you own it sometimes, you know, because I'm the customer. I have the right to tell what I want, o pwede kong sabihin kung ano yung mga gusto ko na in a nice way. Okay naman ako magsalita, sinabi ko naman, hindi naman ako galit, na upset lang ako. Pero yung parang napipilitan kayo, alam mo yung kulang na lang na, oy, umalis ka na, wag ka nang umarkila. Parang point ko, paano kayo kikita? Paano kayo susweldo? Sumusweldo kayo dahil sa mga customer na katulad ko. So kung ganyan kayo, paano pa babalik yung mga customer nyo? So yun lang ang sinasabi ko, na nag-release lang ako, honestly, nag-release lang ako ng inis. Gusto ko pag uwi ko, pagpasok ko sa bahay, kalmado na ako. Dahil syempre may pasok tayo, tas alagaan pa natin yung anak natin. Gusto ko masaya. Yun lang ang ano ko. So ayan, be aware lang sa mga ganun na sana maano nila, maayos nila yung ganyang klaseng problema, dahil hindi maganda. Hindi naman kamura-mura ang pag-arkila ng sasakyan tapos yung trato nyo sa customer nyo, ganun. Ito, pakita ko na lang yung sasakyan. Kotse, nakuha ko. Paul. Yan. And sana mga kamamaw, makapasa na si Mrs. bukas para makapag-celebrate na tayo at may kasama na tayong driver. One day later. Good morning mga kamamaw. Kasi tayo ng maaga dahil magpa-practice si Mrs. ng drive. So pinainit ko muna yung sasakyan dahil talagang medyo malamig na. Para kahit pa paano yung makina ng sasakyan medyo mainit na bago niya gamitin mga kamamaw. So sana gabayan tayo ng Panginoon at makapasa na si Mrs. sa road test niya. Na si Mrs. doon na 15 minutes sektor niya. So Macto, nandito pala si ate yung nagturo sa kanya ng ng 6x6. Kalimutan ko yung pangalan ng ate. Nilapitan ako. Ay, dapat kakausapin ko si Mrs. parang papakalmahin natin para ma-relax. Basta sabi ko sa kanya, tandaan mo yung magic word, relax. Hindi ako nagmamadali. Yun. Kasi kadalasan na nangyayari sa mga nagro-road test is nagmamadaling makabalik dito sa SGI, which is may mga times na nagkakamali pa sila dahil nga minamadali nila. Dapat hindi sila nagmamadali. Dapat hanggat hindi nagsasabi yung inspector na stop, we're done, dun pa lang siya talaga na i-relax mo, natapos na talaga. Wag yung parang papangunahan nyo yung inspector na matapos agad yung road test. Hayaan mo yung inspector ang magsabi na tapos na tayo sa road test natin. So sana makapasa na siya. Ayun, ay dapat papasok ko, papakalmahin ko. Pumasok nga si ate yung nagturo sa kanya. So ayun, siguro ginaid pa siya, biniles pa siya. Mukhang mahinahon si ate. Hayaan mo si ate magpakalma kaysa ako. Kasi ako pa nagsabay kami ni Miss, para kaming aso't pusa. Kaya sabi ko sa kanya, pag ako nagtuturo sa iyo, ako ang boss. At tandaan mo yan, pag ikaw ang nasa tabi ko at ako ang trainer mo, ako ang boss. Kasi usual kasi mga kamamo, kasabihan talaga, pag ang nagturo ay yung asawa, sigurado mag-aaway pa mga kamamo. Imposibleng hindi mag-aaway. Wala sa history ng pagtuturo ng driving na ang mag-asawa ay nagturoan na hindi sila mag-aaway. For sure mag-aaway yan. Kadalasan ang sinasabi, ang matapang pa yung tinuturuan kaysa doon sa nagtuturo. Kaya iba pa rin kung ibang tao yung magtuturo. Mas maganda kung may budget naman kayo, ibang tao na lang paturuan mo. Pag kay ni Mrs. o ni Mr. mo yung kukuha ng exam or tuturuan mo mag-drive, wag na yung mismo mag-asawa dahil sigurado mag-aaway yung number 1 yan. Hindi yan. Masabi sa'yo, walang mintis yan. Walang mintis.
talaga mag-aaway at mag-aaway yan. So ngayon sana pinagdarasal natin makapasa na para next year kung sakaling gusto niyang mag long drive, may katulong na ako mag-drive. So makamamintay natin mga ano na eh, anong oras na 10:05, 10:15 mag-start na, dara pupunta na din inspector. So ayan, sana makapasa, and dasal ko lang mga kamama makapasa para bago mag winter time pasado na siya, kasi mahirap din pag winter. Sinasabi nila is mas madali daw yung winter kasi nga yung mga linya na ano natatakpan na ng snow. Para sa akin hindi. Iba naman ang ano ko. Iba yung pananaw ko kasi nga pag winter madulas. So aanin mo yung di na mapapansin ng inspector yung linya, pero yung safety mo naman pag nagdadrive ka, lalo pag sa road test, mahirap kasi madulas siya eh. Kasi kumbaga ba eh, more on ano ka talaga, nakadikit ka sa preno nun, pero hindi ka naman usual dapat ipipreno mo dahil madulas. Pero yung tapak mo sa preno, madalas mong nakabantay kasi nga madulas nga yung kalsada. Kaya para sa akin, hello po si kuya, lilinis si kuya. Kumusta po kuya? Sa vlog to eh, nagbablog po ako eh. Pangalan nyo po? Dani. Taga saan po kayo kuya? Kamusta yung mga kamag-anak mo sa Pinas? Kumusta kayo dyan sa Pilipinas? Sa Tugigaraw? Tugigaraw po. Ayan, so ayan, salamat po Dani. Ay sige Dani, lilinis siya dito eh. Opo, ako po yung nagbablog. Pangalan nyo pala ate? Ate Feli. Ay si Ate Peli po pala sa mga gustong magpaturong mag-drive. Ito si ate ang ano, kilala dito. Salamat po Ate Peli. Salamat din. Na-blessing nyo po ba? Binlessing nyo? Opo. Salamat po. Sabi ko, just give first best shot. Kung makapasa dito, hindi. Opo. Salamat po. Ayun si ate kasi taga SGI yan eh. So sa mga gusto nyo mga Pilipino nandito sa Saskatoon, gusto nyo magpa 6x6 course, yung 6x6, 6 hours sa school, 6 hours sa road. So ayan, magpaano lang kayo kay Ate Peli. Yan. Yun mga kamama, nasoli na namin sa sasakyan. And i-invite ko lang pala kayo mga kamama. Total, nung nakarang araw, sinabi ko yung worst na na-experience ko dun sa Enterprise. Dito naman, yung magandang bagay na experience ko sa Enterprise. Usually, Enterprise kasi kilala talaga yan eh. Kumbaga, excuse, nagkataon lang mga kamama na sa empleyado tayo sumablay. So dito, kumbaga, iano ko naman sila. Sabihin ko naman na good experience naman yung na-experience ko sa Enterprise dito sa may Airport Road. So hanapin nyo lang si Basil Gandhi tsaka si Brendan Campbell. Ayan, ito yung calling card nila. Ayan, ano ko na, si Brendan tsaka si ayan. Kaya sa mga gustong magpa-reserve o mag-arkala ng sasakyan for long drive or whatever you wanna use the vehicle, message nyo lang yung dalawang taong to. May balhuli pa ako. Message nyo lang siya. Talagang entertain kayo ng maayos with a manner and ano talaga, professional talaga sila. So ayan, recommendable. Enterprise Airport Road. Yan mamaw, sa kasawayang pala, hindi pa rin siya pinala. Pero okay lang yun kasi mas okay na rin yung makapasa siya at talagang ano na niya, gamay na niya talaga lahat-lahat. Even yung mga situational. Usually sa pagdadrive, alam na niya, kaya na niyang paandarin yung sasakyan, alam na niya lahat yun. So nagka-supply lang siya ng ano, yung decision making sa ano, sa pagsabi ng inspector. So parang ang pagkakamali niya is ang pagkakamali niya is parang pinapaturn daw siya sa right side. Eh nasa may ano siya, nasa may left side siya ng pwesto. Eh dead end na yung dulo, papaturn siya ng right. Late na siya lumipat ng right side para makapag right turn siya. Yun, inata na ano lang sa kanya. So malaking bagay kasi 8 points ang pasado ng road test, minus 10 ata yun nabigay sa kanya ngayon. Pero okay lang yung part ng ano yun, part walang nagro-road test ng right away. Kung nakapasa ka agad, ibig sabihin talagang ano na, kumbaga may kasamang swerte o lucky charm pag nakuha may first take. Pero kung paulit-ulit ka, meron niyang kakilala natin, sabi nga may nakausap ako nila 20 times pa nga daw eh. Kulat
utak ko, sabi ko grabe naman, masyado ng worse yung 20 times na protest bago mo napasa. Pero anyway, next time tatry niya ulit kung nakapasa, okay na, may kasama na tayong driver. So ayan mga kamamaw, na ano muna, bibili na muna ako ng gatas ng ating anak. So please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.